So yun po mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Alright. Sus, parang camera ko parang ano ay yung battery ko parang ubat pala yata itong battery ko So ready lang natin itong battery na isa mga kabisnes. So yung mga kabisnes, good evening, good evening. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So yun po mga kabisnes, no, at yun batay doon po mga kabisnes sa mga nakaraang vlog ko na yung patungkol nga doon sa aking pagpapakimo mga kabisnes naming minamahal. Yun nga, siguro napanood nyo na po yung mga naunang vlog yung patungkol doon sa kimo ko mga kabisnes. Natanong ko nga yung aking mga kapatid noon na kung ano ang kanilang mga opinion o magiging mga opinion mayong gabi ma. May lubilitan. Musta ma? Narinig niya ba? Kumusta ma? Kamusta ma? So kasi mga kabisnes ang din ko na lang nakakausap si mama at saka yung isang kapatid na babae. Sa may imong idol Ma, di ba sinabi sa ni Inday yung chat ko na kung pwedeng mahingi yung opinion mo or tungkol sa sakit ni Jennifer. Ang sakit ni Buknoy. Kung papayag ka ba ma sa magiging desisyon ng namin kung sakasakali kung kayo ba'y papayag na magpakimo. Naka-desisyon kung pumayag sana, pero kaina nagkwento mangod si Tuto nga katulad atong kapatid ni Gunit, ni kapatid ni amahan yung kanang napantaron. Opo. Si Oliva, kapatid niya, pero matagal na. Opo. Ikimo raw to. Tapos, maura mangyakon ko no, wala ramang ko no to abuti. Una, ibang ito, yung sabi nila, daghan may nagsabi na okay ko nung gimoon, para itong gimoon ni Lina, ngayon igagaw, ikimo, mga mahigit na 10 years, nagkatagal, hanggang ngayon, nandiyan naman. Pero, pag maupaw daw. Kung hindi mo maupaw, basta buwi lang. Makalbo. Pero hindi mo na po nituto, ganina, nga mamang idoy. Itong nagkuhan, gusto niyo hiyang binalan na si Tudoy. Opo. Ang mamuna na sa una pang panahon, dugay na kuno. Meron yan, nabanggit din yun sa akin ni Ano pang daw kunong naliki mo? Mamo, malilog naman ko ani, oy. Ng mga kabisnes, pagpasensya nyo na po kasi Bisaya version si mama, no? Kumbaga, nalilito daw siya. Hindi si niya alam mama. kung anong desisyon ang kanya gagawin. Pahayag ko. Ingo man si Jandy nga. Dipindi raman na manang mas maganda ng ikimo pud man na manang kay aron mailat sa doktor kung sa resulta. Ibawan jud nato. Nung tata ato lang ang paminawan diga nga mo may sulti sa doktor nga ikimo kailangan man jud ko na siya. Anak, kung dili di ay o panangitan di ay kuan di na medyo okay sa tanaw nga medyo okay. Dili na lang di ay magtuwa na nagtambal, magparesita nga para sa ngot-ngot kung sige ba kayo o anak. Ganito yun ma. Hindi pa nurse lagi kay mangwanta po lagi ewan ka nga mas maganda din ang ikimo man namin anak siya katawang amiga nga nurse bitaw nga amo na ko sa pagadian hindi tanong gaina pala may istorya. So ibig sabihin ma, may nagpapayo sa iyo na magpapakimo na lang. Yun ang payo sa iyo nung nurse. Mo din yung sabi niya nga mas maganda ko na ikimo. Kasi tutugain na nag-istorya nga, ano man lagi ka mo itong igsuon ni Tudoy nga, hindi mo man daw ito niya. Dali ramang kuno, wala rapid tuwid kaya no, yung istorya niya. Hindi naabutan ng isang taon, namatay nung nagpakimo. So, sa madaling sabi, parang naguguluhan ka ma. Hindi na po igagaw, wala man po, naaraman buhay mga ngayon. Babae. Depende naman yun ma sa katawan ng tao. Sobra na seniors niya.
na upaw gid siya, Mads. Oh, ganun. Sige na maupaw, basta kayo Ganun ay talaga. Makakalbo talaga. So, ma, ano ang final mong desisyon? na. Ano po ang final mong desisyon? Sa imong paminaw, gustong gusto ka, magpaki mo. Sa akin ma, tatapusin ko muna ang lahat ng mga pinapagawa sa akin ng doktor at doon ko malalaman kasi siyempre aalamin ko pa, doon ko pa malalaman ang lahat ng mga laboratories kung talagang sasabihin ng doktor talaga doon na ito hindi na po pwedeng hindi mo talaga gagawin ang pagpapakemo. Nagdidepende po ma sa sa sitwasyon doon sa laboratory na ipinapagawa sa akin kasi sa ngayon kasi hindi ko pa naman nagawa pa hindi pa ako nakabalik sa ospital para magpa-check. Oo, kasi ano pa may di ko lang alam itong linggong ito. Laboratory na daw, panangit, malaboratory na. Opo. Bawaan na dito, kung sa doktor. Kung may ng doktor nga, pwede, di na lang. Ay, okay na, murag, di na kailangan. O, di maganda yun, ma. Mas maganda yun, ma. Pero may yun ang doktor nga, timoon yun, kaya murag kailangan din siya. Na, timo na lang dito, no? So, may nga, kailangan man din sa timuhon kay murag dili siya pwede murag kon din siya mo nagingon din nga kailangan din na siya pero dili po kailangan nga murag ma-video okay edit na lang po paidaykan kay murag okay naman man padala-dala na siya sa tambal ana ang laboratory lagi ito may ano mag-decision ta niya sa laboratory kailangan din siya na ang laboratory na lagi so yun po mga business medyo choppy kasi sa probinsya kasi yan so si mama nagdidepende sa madaling sabi ang gustong mangyari kay mama ay magdidepende sa doon sa magiging result sa mga laboratories na itong gagawin ko sa itong susunod na mga araw o by next week ko pa alam mga kabisnes kailan ako makakabalik doon. So nagdidepende si mama doon sa resulta ng laboratories kasi magpapalaboratories kasi ulit ako mga kabisnes so si mama hindi siya direktang nagdidesisyon na magpakimo. Doon siya bumabatay sa magiging result ng laboratories mga kabisnes. So yun at okay din naman yun. Maski ako nga ganoon din ang akin kasi nga binanggit ko na nga po na hindi pa naman talaga bagaman nabanggit ko doon sa mga nauna na mga vlog ko na ayaw ko magpakimo pero sa itong kasalukuyan nga nasabi ko ay hindi pa naman totally ako nakapag final decision na ayaw kong magpakimo kasi nga nung nagpa-check up ako ng mga nakaraan ngayon nga masabi ng doktor ay kailangan mong magpa-laboratories ulit para malaman natin kung ano ang resulta dyan sa loob ng bituka mo. So hindi naman tayo pwede maghula-hula, yun ang sabi ng doktor, kailangan natin ipalaboratory yan kaya sundin mo tong aking ipinapagawa sa'yo. Kaya may mga ako mga kabisnes, mayroon akong may mga binigay sa akin na mga request yung oncologist, papuntahin ako na oncologist, pagkatapos papupuntahin ako doon sa magpapa-CT scan, tapos magpapa-colonoscopy, then ipapakuha sa akin yung biopsy, and then magpapakuha ng dugo. So napakaraming proseso pa po ito mga kabisnes. Kumbaga di makuha to sa isang lakad lang, step by step po kasi ito mga kabisnes, step by step kasi hindi man makuha sa isang lakaran ito. Gawa ng ang ospital kasi na aking napuntahan yung ng Avenue Medical Center ay napakaraming tao mga kabisnes. Kumbaga halimbawa pagpupunta ka sa CT scan, hindi ka pupunta doon na antimano agad maasikaso ka. Ang gagawin mo doon, pupunta ka doon para magpa-schedule. Pag sinabi ng doktor bumalik ka sa ganitong araw, kailangan bumalik ka doon kasi yun ang schedule mo para magpa-CT scan. Then next so the following days kasi di man kaya sa isang araw mga kabisnes na 2 appointment ang magagawa mo, hindi talaga kaya sa sobrang dami ng tao po So yun po. So yun so ibig sabihin ang mo dito, ang opinion mo dito ay magdidepende ka lang sa magiging result ng laboratories. Ganun po ba, ma? Oo. Kung anong resulta,
Eh kung ang resulta, magiging sabi siya na medyo kailangan, na mapilit na doon sa chemo kung kailangan siya. Pag ang resulta, hindi na pwede. Pag medyo okay na, sa sumunod. Pero sa tingin ko talaga hindi pa man ako nakapagpa-laboratory ulit. Yun na talagang binanggit ng doktor sa akin na kaya obligado daw talaga akong magpa-chemo kasi gawa ng stage 3 cancer nga daw po ako. Oo, so, na-cancer sa stage 3 na ka? Stage 3 na ba ako? Nakalimutan mo na ba? Stage 3B na ako stage 3B. Hanggang pagkaabot ng stage 2, na delikado ng stage 4 ka na. Meron nga nag-comment, Ma. May sabi ng doktor, hindi mo ginaw. Yun ang sabi talaga sa akin pinupurso talaga nila ako talagang itinutulak nila ako sa pagpapakimo. Talagang pinipiga nila ako para ikikimo nila ako. Ma, may nagsabi nga, Ma, sa comment section, yung stage 1 tsaka stage 2B, nagagamot pa daw. Stage 2? Stage 1 at saka stage 2, batay lang doon sa mga naging nagko-comment ay magagamot pa daw yon. Pero pagka stage 3, stage 4 ay sadyang hirap na daw talaga gagamutin yan. Wala na lang daw talagang ibang pwedeng gagawin dyan. Alam ko na daw ng 3 and yung 3 and 4 daw, batay lang naman dun sa nag-comment. May nagko-comment kasi dun sa vlog ko nung mga nakaraan na ganun daw. Pagka ganyan daw 3 and 4 ay talagang sabi nga kailangan obligado magpa-chemo at saka sabi nga talagang hirap ng pagalingin. Yun ang sabi lang naman sa comment yon, nagko-comment lang naman siya. So bagaman ganun ang kanyang komento, parang parang tinatakot ako o ano, pero para sa akin batay naman yun sa kanyang obserbasyon. Ginagalang ko naman yung kanyang komento. Pero wala daw imposible sa Panginoon. Pero sabi nga niya, wala namang imposible sa Panginoong Diyos, basta ihiling mo, magmamakaawa ka sa Panginoong Diyos na palalawigin pa buhay. Sana po mga ka-business, no? Nawala na yung calling ni Mama? Calling pa rin yan. So, yun lang ang mga ka-business, yung batay dun sa may nagkomento, no? Salamat din po sa inyo pong mga concern sa mga nag-comment ng mga nakaraang vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Pero sa ngayon ay under pa ako sa laboratorio, no? Sa laboratories. Kasi hindi pa naman ako nakabalik pa doon nga. So yan po ang sunod kong hakbang na gagawin ngayon, na mapaayos ko lahat ng mga request na binigay sa akin. Kasi 2 request yan ang nandyan sa akin ngayon. Yung sa oncology at saka yung request yung 3 mga importante, yung sa dugo, CT scan at saka yung colonoscopy. Tapos yun pa, may pupuntahan pa ako doon sa pathology, kukunin ko pa yung biopsy doon. So siyempre pipila din ako doon. Sa madaling sabi, napakahaba pang prosesong gagawin nito mga ka-business bago talaga ako isasalang sa yun nga tinatawag din ng pagkikemo. Kasi doon pa yan sila babatay po doon sa magiging resulta sa laboratory po sa check up. So mga ka-business, bahala na ang Panginoong Diyos, no? Bahala na talaga ang Panginoong Diyos, kasi ako naguguluhan din ako, mga kabis, hindi ko rin alam kung anong, kasi sa mga naka-experience, kasi dami rin mga naka-experience na ibahagi lang din nila sa akin na may mga ganito, nagpakimo, imbis na gumaling, lalong lumala hanggang sa nawala. Meron namang iba na mas mainam pa rin talaga magpakimo, pero meron din nagpakimo pero sa bandang huli ganun din ang naging kalalabasan. Hindi rin talaga umigi
dumating sa panahon na may bumigay na parte ng organs. Nung una, gumaling pa. Example, mayroon tayong example dito sa kakilala pa namin, di ba ma? Kilala mo ba yun si yung babae na Breast cancer naman yan. Oh, breast cancer naman yung kanya. Pero na-opera din yun, di ba? Na-opera yun eh. Na-opera din yun. Ano naman yun? Cancer, Di, gumaling siya ma. Mga kabisnes, nung nakimo siya, oo, gumaling talaga. Gumaling talaga. Walang duda at nakausap nga namin po yun eh. Gumaling talaga siya mga kabisnes. Wala na po ng signal, pero bago lang. Pero, pagdating nung ma, excuse lang po na ma ha. Excuse lang po muna ma. Oo. Tapos, pagdating ng mga ilang taon lang din, hindi naman umabot ng ganung katagal ang ng chemo, yung ba yung tama ng chemo ay dumating din sa yung panahon na may naapektuhan siyang organs mga kabisnes. Kasi nung nakikita namin siya dito, babae po yun eh, ay bigla siya nang hina tapos nanilaw ba yun? Napansin mo ba yung nanilaw? Hindi ko na yun. Pero nakikita ko sa kanya, pumayat na, para sabi ko parang, bakit nagkaganon ang katawan ni, wag na lang timbanggitin ang pangalan para sa, na rin, sabi ko, bakit naging ganon ang, ng katawan niya, kondisyon ng katawan niya, parang bumagsak yata. Pero, nung nakinimo siya, lumakad pa ng mga ilang taon eh, ang okay, talagang proud na nagkwentuhan kami noon, kakwentuhan ko pa. Proud siya sa sarili niya, gumaling siya sa pagkikemo. Pero yung isang anak niya na naoperahan din na katulad nito. Ganito din po mga kabisnes, yung anak niya na nanggagaling sa ibang bansa, inuwi dito, medyo malala na. Pero kinemo din yun. Kinemo din siya. Pero wala mga kabisnes, hindi talaga nakaligtas. Tapos yun, yung nanay, kinemo, nakimo siya, gumaling. Pero di naglaon. Di na namalayan, bigla-biglang may tinama ang ibang organs kasi na biglang humina siya pumayat siya mga kabisnes eh. So wala tayong nagawa. No? Hanggang sa nakita na lang namin na gano'n na, nabalitaan namin na wala na. So, ibig sabihin, yung pagpapakimo talaga, hindi mo masasabi na 100% talaga ang tao na gagaling. Base lang sa sinasabi na gumaling ka nga yung sakit na pinuntarya ng gamot. Pero, meron namang isang sakit na lumutang ngayon dahil din dun sa gamot. Nagpapagaling ka doon sa isang sakit mo, pero magbantay ka kasi may posibilidad na mayroon na namang ibang sakit na iyong babantayan ngayon dahil din doon sa gamot. Kaya doon mga kabisnes, doon ako naguguluhan. Doon po ako naguguluhan. Nasabi ko nga, saan ba talaga ako nito lulugar? Ang ganito yan pa eh. Sa akin lang antayin mo muna yung tapusin lahat ang result ng mo, saka ka kasi hindi pa natin nakikita kung malay mo may himala ang Diyos na maging okay na lahat. Diba? Huwag muna tayong sa nakikita mo, sinasabi nila na ganito ganyan, doon ka na i-focus mo yung sarili mo. Huwag kang bumase sa mga sinasabi nila pa. Kasi ang isipin mo, gusto mong umaba pa yung buhay mo para sa mga anak mo, sa amin. Kasi lalo kang mai-stress sa mga naririnig mo. Mabuti pang dindagan mo yung panalangin mo na sana, maging maayos ang lahat na hindi na dumaan sa pagkikemo o gano'n. Yun ang tanging mong gawin.
Kasi nai-stress ka lalo eh. Sa lahat ng na ano mo eh, nasasagap mo. Sa bawat araw na lumilipas mga kabisnes. Kasi mga kabisnes siya po kasi ngayon may nararamdaman siya. Siyempre, bilang tatay, ayaw niya rin mamang problema yung mga anak niya, kami. Kinakaya niya. Ayaw niyang ipakita sa mga anak niya na nahihirapan din siya. Lalo na ako. Nasasaktan din ako pag sinasabi mo sa akin na kung hanggang dito na lang yung buhay ko, wala akong magagawa. Kaya, sa akin naman, sa akin pa, tatagan mo pa yung loob mo. Nakatawid ka nga ng 2 years, diba? Hindi naman hayaan ng ama na bawiin ka sa amin. Kailangan mo magpakatatag para sa amin. Kung anong magiging sitwasyon dyan sa resulta, tanggapin natin ng maluwag. At ipag-pray natin na sana maging okay na makaligtas ka dyan sa magiging resulta na yan. Naniniwala ako pa magiging okay yan pa. Hindi nahahayaan ng ama mo wala ka sa. Tsaka marami nagmamahal sa'yo. Kahit ako, hindi ako papayag na diba? Gagawin natin ang lahat pa. Kasi may stress ka eh. Hindi na sa masyado kailangan. Pwede hindi. O yun na lang sabi sa laboratory, yun na lang sundin. Opo ma. Salamat po ma sa iyong opinion. Love you ma. Ano kasi? Ha? Yan lang ang sundin natin pag sinabi sa laboratory nga kailangan di siya talaga mapilit siya kung pakimo. Pilit siya kung pakimo kung depende lang kung hindi kailangan na siya doon. Medyo okay. Yun lang that. Hintayan lang natin ang result sa Salamat ma, salamat. At, sige ma, pahinga ka na kasi gabi na. Bye-bye ma, salamat. Mapinidong. Love you ma. Mag-ingat ka dyan ma ha. Mag-ingat ka dyan. Mag-ingat. Opo. Ay lang, di ka mag-isip sa bahay. Di ka mag-laag sa layo. Di ka mag-mut-mut ng bigat. Yung mga trabaho, iyaan mo na yun. Ang mga anak niya mo, utusan mo ng mga lalaki. Opo. Huwag ka maggawa ng mga mabigat. Mag-stay ka lang sa huwag ka lang sa mga huwag lang masyadong kumain to. Sinabi mo kakain na ka ng karne. Iwasan mo lang yan. Sinabi sa doktor na bawal. Huwag ka masyadong magkain ng marami. Yung butas ng bituka. Yan. Expand yung bituka. Opo. Yan. Opo. Yan lang. Sige. Opo. Salamat ma. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ma. Ingat. Lalakad siya mabukas pupunta siya ng ospital. Bukas, mabalik kayo sa hospital. Oo, tatrabahoin ko na yun ma. Sikasuhin ko na. Magpa-laboratory. O kailan man kayo magpa-laboratory? O di ba agam? Hindi. Aayusin pa yung mga form. Sige, mag-video. Kamu na lang sa'yo matawag sa wala na mga akong load kay. Sige ma. Pag ano. Ay, mangutang lang akong load dito sa loader. Yung best friend kong loader na kapitbahay. Loadan na lang kita bukas. Ang sa akin yung kailan. Mabait naman ang loader dito. Si Inday ma. Si Inday. Ma, si Inday ma. Si Inday, nandyan? Nandito. Tutulog naman siguro, Day. Kaya ma, gusto makausap ko ma, sandali lang? Day. Gusto makiusap ni Jennifer sa imo. Dali sa. Ang susang ikuan ng ilaw.
Oh, yan na lang, dili na lang to mag-ilaw. Ay, kung na mo suga dire, kuan lang, kanang solar. Solar lang. Magpatay kami ng ilaw pag basta gabi na mga malapit na alas 10 siguro. May panisa. Iusap si Jennifer mo. Siguro lang natin rin kasi daon lang ako sa bahay. Hindi na kahal ko. Wala. Bagayas lang dong. Pasigat na naman yung solar. Uy. Oh, ito na lang nag-usol sa garaong. Oh, abay ka na punta. Hello. Hello, Bunso. Oh, hello na eh. Good evening. Oo. Yun nga, si Mama, bumabase siya sa result ng laboratory. Kung talagang kailangan na ako daw ay magpakimo talaga ako. Kung bakit si Mama bumabase sa magiging result itong magpapalaboratory ako. Ikaw naman, siyempre ako, ayaw kong magdesisyon sa sarili ko. Gusto ko, alam nyo, lahat. Yung mga kapatid mo dito, ay nakausap ko na sila. Nandun naman yung sa vlog, kung napanood mo. Agree sila. Ngayon, tatanungin rin kita kung ano ang iyong maging opinion sa bagay na ito. So, Wait lang. Tatawag siya ulit. no, wait lang po mga ka-business kasi Bali si Joy So, na lang, no? Si Joy yan po mga ka-business. At may dalawa pa akong kapatid na hindi ko kausap mga ka-business. Siguro sa ibang vlog ko na lang din sila kausapin. Total, medyo matagal-tagal pa naman ito dahil di pa naman na nagsimula yung pagpapalaboratory. So siguro kakausapin ko rin sila sa sunod pang mga araw din o sa sunod na mga vlogs mga ka-business. At least lahat sila kapag nasabi ko sa kanila kung anong magiging opinion nila, para siyempre mga ka-business mahirap mag-decision din. Siyempre nandyan sila, nandyan yung mga kapatid ko. Siyempre igagalang ko rin yung kanilang karapatan. Baka mamaya kasi sabi hindi man lang ako nakausap ni Manoy, hindi man lang ako kinausap ni Manoy sa mga bagay niya, basta-basta na lang nagdesisyon na magpakimo. Yung mga ganun po bang mga ka-business, mahirap kasi, no? Mahirap kasi yung may masasabi din yung mga kapatid ko. Mas mainam yung bago ko magdesisyon sa sarili ko, at least alam din nila. Pero yun nga, yung mga kapatid ko nung nagkausap ko sila doon sa video na yun, nandun naman po yun sa vlog mga ka-business. Pero nung off cam na, isa pa rin ano pa rin nila, bagaman kami noy agree kami disagree kami doon sa sinasabi mong kung magpakimo ba ako. Pero sa bandang uli, sabi nila, kahit sabihin man namin sa iyo no, kung ayaw, pero kung talagang gusto mo, ikaw pa rin ang masusunod. Ikaw pa rin talagang masusunod yan, Noy. Ikaw pa rin. Pero kung para sa amin, para sa kanila, yung opinion nila ay ayaw nila. So, at least bago ako magdesisyon sa sarili ko, ay at least alam din nila na kapag opinion sila, nakuhanan ko sila ng opinion. Yun naman ang akin. Kaya ako sila chinat ng mga nakaraan, kaya bigla sila napasugod nga dito para makapag-usap kami. Yun. So yun, wala na signal siguro mga ka-business. So hayaan mo na at sa ibang araw na lang dito. Total, mayroon pa naman akong dalawang kapatid mga ka-business na hindi ko pa nakausap. Yung isang nasa Cavite, saka yung dito sa yung may-ari ng bakery. Yan hindi ko pa nakausap mga ka-business. So sa ibang araw na lang siguro mga ka-business, hanggang dito na lang muna, no? Mga ka-business naming minamahal. At sa araw ng bukas ay lalakad ako. Ayan. Ay, Bunso. Wala ang signal ay, di ba?
Oh, Nawala ang signal. Ako na lang gidoon sa kuan. Sa ining bintana. Kay sulod manggod. Wala tayo signal basta nasa kwarto. Oo. Ano ito? Oo. Oh, ano ang iyong kan? Ano ba ang iyong magiging opinion sa bagay na ito? Yung magpapakimo ba ako o hindi? Para sa akin, kung pwede naman siguro hindi, huwag talaga na. Kung pwede siguro kung pwede naman siguro gagamutin na lang. Kasi, Oh, yun nga, gagamutin ako, bunso, gagamutin ako sa pamagitan nga ng chemo. pero, nakakatakot naman kasi yung chemo kung sasabihin chemo, nakakatakot na yung ganyan. Kung pwede naman sigurong huwag na lang siguro. So, hindi ka rin sigurado. Para sa akin, parang Hindi, yung pinaka-final mo, so, sa'yo, ayaw mo, ayaw. oo, para sa akin, ayaw ko talaga pag chemo na pinag-uusapan. Oh, yun. Pero, ikaw bahala kung gusto mo. Pero kung ano naman talaga yung resulta sa laboratory, pag sinabi ng doktor na magpa-chemo ka, baka kailangan talaga yan, yun na lang susundin natin. Kung ano ba talaga ang sinasabi sa doktor sa iyo. Oo. So, yun. Pero, Salamat, bunso, at salamat sa iyong opinion, ano. At ayun nga, ako naman ay wala pa naman akong konkretong desisyon sa ngayon kasi nga magpapa-laboratorio pa naman ako. So, salamat, bunso, sa iyong opinion sa bagay na yan. So, at least okay na. Salamat. ang hindi ko pa nakausap na lang si Utol Joy mo at saka si Flory, na lang ang hindi ko pa nakausap din para yun nga, ang sa akin kasi ayaw ko yung nagdidesisyon ako sa sarili ko na hindi ninyo alam. Kasi siyempre buhay kasi ang nakataya dito, bunso. So, Oo nga nakakatakot naman talaga. oo, kaya ang akin at least alam ninyo na kung magdesisyon man ako ng ganun, at least alam ninyo. At saka at least alam ko rin kung ano ang inyong nagiging opinion. Para at least ba kumbaga hindi ako nagdesisyon ng sarili ko lang. Yung ganun, yun ang akin kasi. Nakapagpaalam ka sa kanya nakapag ako sa inyo, abiso. nakapag-abiso na, baka mamaya sabihin niyo, nagpakimo pala si Manoy, bakit? Di ba natin alam, di man lang siya na humingi sa atin ng opinion kung ano ba yung kuan, di ba? Yung yun kasi ang akin. Oo nga. So yun, siguro sa sunod na lang ulit, kakausapin ko pa si Flory at saka si Sabi mo pa Joy. si ate na hindi ko pa nakausap kasi alam ko busy din kasi yun eh. Lalo na si Utol Joy, napaka-busy yun. Yung si Flory naman busy din sa pero hindi ko pa kasi natawagan yon siguro sa ibang vlog na lang siguro. Sa ibang vlog na lang. Naka-vlog tayo, bunso ha, naka-vlog tayo. Recorded itong pag-usap natin, recorded ito. Kasi i-upload ko ito, mapapanood mo naman ito. So, salamat, bunso ha. Mag-ingat kayo dyan. Si mama, ingatan mo. At ingat daya. ingat kayo dyan. Opo. Kayo din, ingat po kayo. Ingat din. Bye-bye. 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 Love you, Day. Love you, bunso. Bye-bye. Love you sa inyo. Ingat kayo lahat yan. Salamat, Opo, Day. okay. Umiyak na si Tinay. Okay, salamat. Okay. Salamat din. Ingat kayo. Thank you, bunso. So, salamat po mga kabisnes. Hanggang dito na lang yung aking video, mga kabisnes na may minamahal. So, yun na, nakausap ko na yung nanay ko. Isa kong yung bunso naming kapatid. So, hanggang dito na lang mga kabisnes naming minamahal. At medyo gabi na rin mga kabisnes. Thank you at God bless po sa ating lahat, mga kabisnes. Support po natin yung ating kabisnes official, Papa Dins TV, kabisnes family, at syempre Mrs. Kibi official, at sa lahat ng mga kagwangs mga kabisnes.
At siyempre, ang ating Vera Anlito official, Medyo Kagwang official, no? Ka-business. So, yun lang po mga ka-business na minamahal at God bless po sa ating lahat. Bira banat na po. Ini bibi ko. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold.